Hindi nagbabago ang physical na katawan, ang strength, ang lahat ng bagay ay hindi nagbabago sa buhay po ni Caleb. We find Caleb to be one of the most inspiring personalities in the Old Testament. Kaya makikita natin kanina doon sa ating title, makita po natin yung passionate po niya. Wide open faith. Ibig sabihin, malaki or malawak ang kanyang pangunawa, malawak ang kanyang pananaw, malawak ang lahat ng bagay para sa kanya sa pagsunod sa Panginoon. Caleb was 85 years old when he achieved his peak accomplishment. He had not relinquished the spirit that had motivated him when he was 40 years old. Kaya makita po natin, he was a man living with wide open faith until the end. Kaya hindi po siya nagbago ang kanyang pananaw, ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa sa ating Panginoon. Kaya makita po natin, you could summarize Caleb's life at 85 in 3 days. Desert, death, and discouragement. Marami naranasan po nito lahat. Sa disyerto, naglalakbay sila, kamatayan na ilang beses na ma-encounter nila si kamatayan, pero ini-spare pa rin sa Panginoon at higit sa lahat, marami po siyang discouragement. At one discouragement po nakita po nito ay yung nung nagiging report ng mga spies na ayaw na nilang lusubin, ayaw na nilang puntahan ang promised land because of the fortified walls na ginagawa ng mga higante na doon nakatira doon. But makita po natin, Caleb, ang sabi to, Caleb ay talagang napaka-tapang na tao to. Sabi doon, let's describe himself at the age of 55. Ang sabi po doon, anong klaseng buhay meron siya? Enthusiastic about life. Nandun pa rin yung kanyang eagerness, nandun pa rin yung kanyang joy. He was not defeated or discouraged by what others thought of him. Enthusiastic, nagagalak pa rin siya. May inaasam pa rin siya. Kaya makikita po natin, kahit sa kanyang edad, hindi nagbabago ang kanyang physical na katawan, ang kanyang lakas, at ang kanyang pananaw at ang kanyang katapatan sa pagsunod sa ating Panginoon. 85 years old. Tingnan natin. Name Caleb literally means dog. One scholar says it means raging with canine madness. He became a pit bull for God. No giant, no negative Hebrew could stop his zeal for serving the Lord. Kaya makikita po natin dito mga kapatid, kahit sinong humaharang, wala po siyang pakialam, basta siya po'y nandun yung kanyang zealousness, nandun yung kanyang desire na masunod, mapaglingkuran ang Diyos. Until hanggang nag-edad po siya ng 85 years old, sabi nga doon, he had not relinquished the spirit that had motivated him when he was 40. That means, kung ano yung zeal niya, kung ano yung galak niya, kung ano yung nag-uudyok sa kanya na maglingkod, desire na maglingkod sa Panginoon. Mula nung nag-edad pa siya ng 40 hanggang nag-edad pa siya ng 85, hindi nawawala yung kanyang zealousness sa paglilingkod sa ating Panginoon, sa pagsunod sa ating Panginoon. Now, sa panahon po natin ngayon, minsan napapagod na rin po tayo, hindi po ba? Minsan, nakapaglingkod lang tayo ng, sabihin na natin, ilang taon, tapos may problema, tapos may discouragement, maayaw ka na. Pero sa buhay po ni Caleb, makita ho natin, he was not defeated or discouraged by what others thought of him. Maraming, halimbawa, maraming discouragement, maraming mga sinasabi, pero hindi
siya nagpapa-apekto po dito? Dahil gusto niya masunod ang kalooban ng ating Panginoon. He was an Egyptian slave, a spy, a soldier, and shepherd. Siya potensya po ang katangian po. Trabaho po niya. Caleb was one of the tribe of Judah. He was from a clan in Judah that had a lower culture and a poor reputation. But he was not going to let his culture or his family stop him from being all he could be for God. Now, napakaganda po ng hangarin po ni Caleb. Kaya makita ho natin, reputation nila, mahihirap, low culture, kumbaga po hindi po sila kilalang mga talagang mandirigma. Poor reputation. Kaya, pero makita po natin, he was not going to let his education, his culture, or his family history to stop him from being all he could be for God. Dapat ganito po ang ating pananaw sa buhay. Ay, hindi, sa panahon ngayon, pagka mayroon, hindi ko kaya, yan, sila na lang. Hindi ko kaya, napakahirap, hindi ko kaya. Sila lang, mas magagaling sila, marunong sila. Alam niyo po mga kapatid, pag tinawag ka ng Panginoon, God will provide everything. Even yung mga bagay po na dapat po nating gawin. Tinawag ka ni Lord, alam ni Lord kung anong kahinaan mo. Tinawag ka ni Lord, alam ni Lord ang kakulangan mo. But God ay pupunuin ka niya ng mga bagay sa ating kakulangan. Kaya, the fire in the furnace of his soul was still lit. He was still living wide open for God. Kahit nag-edad na siya ng 85 years old, he was still living wide open. Ibig sabihin, malaki ang kanyang pananaw, ang kanyang pag-asa, at pananampalataya sa Diyos. It was clear that Caleb was passionate in his youth as well as in his elderly years. But where did his passion come from? It certainly was not a product of an easy journey. Yan. Dito po tayo bigyan po ng pansin din po ito. In his youth, when he was 40, considered youth pa rin siya during that time. Makita po natin yung kanyang zealousness, yung kanyang passion sa paglilingkod sa Diyos. Kahit napakarami ng mga obstacles, napakarami ng mga obstruction sa buhay, failures, discouragement, hindi po siya natitinag. Sa panahon ho natin ngayon, maraming naglilingkod sa Diyos. Konting pitik lang, konting kurot lang, ayaw na maglingkod sa Diyos. At dito po natin makikita kung paano nagiging sino all God want from him. Makita po natin na si Caleb ay dumaan sa matinding journey. Hindi po easy ang journey. Sa panahon natin ngayon, gusto natin easy lang ang journey ho natin. Magpagamit tayo sa Lord in an easy way.
Pero tandaan po natin mga kapatid, kung nais natin maggamit tayo mightily ng ating Panginoon at mangyari ang mga bagay na nais ng Panginoon sa buhay natin, dapat po dumanas tayo ng matinding pagsubok sa buhay. Certainly, ang sabi nyo, it certainly was not a product of an easy journey. Ibig sabihin, napakaraming mahihirap na labanan, mahihirap na journey na kanyang kinakaharap. Bago siya nagiging Caleb sa harapan po ng ating Panginoon. But he was still open. Kaya makikita po nito yung napakaganda sa buhay ni Caleb. Yung kanyang pag-asa, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, excited about the future. He remained steadfast throughout his lifetime and refused to be influenced by the negative majority. Patuloy lang siya na naglingkod sa Lord. And he refused, sabi doon, and he refused to be influenced by the negative majority. Example nga po natin dito, doon sa Numbers chapter 13, verse 30, but Caleb tried to quiet the people as they stood before Moses. And sabi niya, let's go at once to take the land. He said, we can certainly conquer it. Bakit nangyari po to? Dahil po sa report ng 10 mga spy, na ang sabi na yung lugar na yun, Moses, napakaganda. Ngunit, napakalaki, napakahirap natin silang labanan. Mga higante po sila. Malalakas. Wala po tayong laban sa kanila, Moses. Mabuti pa'y bumalik na lang tayo. Alam niyo po, sa paglilingkod natin sa Diyos, marami po tayong mga giants na haharapin sa buhay. At sa paglilingkod natin sa Panginoon, dapat ilagay natin sa puso natin na there's no turning back. No turning back. Dahil wala na po tayong babalikan pa. Dahil yung dati nating pagkatao ay inalis na ng Lord. Saan ka pa babalik? Kaya maraming tao na umaayaw and bumabalik sa dati nila at mas masahol pa sa dati nila. Yan ang sabi ng Biblia. Pero ano ang sabi ni Caleb doon sa mga taong tumayo at nag-audio kay Moses na bumalik na tayo, hindi na tayo magpatuloy. Mamamatay tayo. Wala tayong laban. Pero ano sabi ni Caleb? Let's go at once to take the land. He said, we can certainly conquer it. Ito ang sinabi ni Caleb sa mga tao. Kasi makita po natin, Caleb spoke in opposition to the 10 of the 12 spies who brought an evil negative report in favor of entering and conquering Canaan. Okay? Ano ang pinagbabasihan ng mga reporters, mga report nito sa 12 spies? Yung 10, the base, nakita lang nila na talagang malalakas. Nakita lang nila yung oposisyon, nakita lang nila yung problema. But tingnan po natin, Caleb, he based his recommendation not on the problems, but on the provisions and power of God. Alam niya na doon sa kanilang laban, hindi talaga nila kaya. Pero ang kanyang pananaw, because of his wide faith, wide, malawak na pananampalataya sa Diyos. Nakita niya, nakita niya, sabi nga doon, nakita ni Caleb at saka ni Joshua, yung provisions ng Lord, yung opportunity na makakilos ang Panginoon. Yes, mga higante ang kalaban nila, malalaki. Pero, ang sabi nga po doon, walang higante para sa Diyos. But, ito pong problema, but the people listen to the voice of fear than to the voice of faith. Maging sa panahon natin ngayon, mas marami ang nagkikinig sa voice of fear. Ay, hindi natin, wag na, hindi natin kaya yan. Hayaan mo na lang sila. Di ba sabi ng Bible, sabi na ito, ulit-ulit ang sinasabi ni Brother Eddie, ang sabi nga na, for the devil to triumph, ay for good men not to do.
Kung gusto natin magtagumpay, kumilos tayo. Kahit gaano pa kalawak yan, gaano pa kahigante yan, gaano pa kalakas yung mga kalaban po natin. Tandaan po natin, masigit na malaki ang ating Diyos. Kaya makita po natin, nakikinig ang tao sa voice ng takot than the voice of faith. Kaya makikita po natin, mga kapatid, yung influence ni Caleb. Actually, dalawa po sila ni Joshua. At pangatlo po na ma-describe ang kanyang buhay at the age of 85, he energized by his assignment. Wow! Sa panahon natin ngayon, ang sabi po ng Joshua 14 verse 12, now give me this mountain. Now give me this mountain region which the Lord spoke of that day. You heard that the people of Anak are still there, and that they have large fortified cities. If the Lord is with me, I can force them out as He promised. Wow! Gaano kalaki ang pananampalataya ni Caleb? Malaki. Wide open faith. Kaya nga, sabi niya, bigay mo sa akin yung bundok na yan na ipinangako sa akin ng Panginoon during the time na ako inutusan pa ni Moses. Yan ang aking bahagi. Yan ang aking inheritance. Yung mga taong nandyan, kahit malalaki sila, kahit meron silang fortified cities, ang sabi niya, ang kanyang pananampalataya, kung ang Diyos ay kasama ko, kaya ko silang paalisin dyan. Pangako ng Panginoon yan. Pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos. Tayo po, kaya, maraming bagay na magandang pangako ng Diyos. Ngunit in times of difficulty, in times of troubles, in times of hard times, problems, minsan bumibigay na tayo. Pag may matinding pangangailangan, sino unang nilalapitan? Hinahanap kaagad ang solusyon. Di ba? Hinahanap natin ang solusyon ng problema. Pero tandaan po natin, ang solusyon ng ating problema ay ang ating Panginoon. He is the source of everything. Okay? Gaano man kalaki, gaano man kahigante ang ating mga kinakaharap, ang Diyos pa rin ang may akda, ang Diyos pa rin ang may akda sa lahat ng bagay. He is the author. Siya po ang may hawak sa lahat ng bagay. Sa Kanya nagmumula ang solusyon ng ating kinakaharap na problema. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Gaya ng pananampalataya ni Caleb, if the Lord is with me, I can force them out as He promised. Tapang, ano? Tayo po kaya, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, nasaan na po tayo? Sumusuko na po ba tayo? Umaayaw na po ba tayo? Dahil sa matinding problema, or na-persecute ka, or napagsabihan ka, o whatever na ating naririnig, dapat ipagtanggol natin ang salita ng Diyos. He energized, sabi ko doon, energized by his assignment. Hindi pa kontento si Caleb sa kanyang mga accomplishment. Ang sabi niya, meron pa. Give me that mountain. Give me that mountain region which the Lord spoke of that day. Kasi makikita po natin dito na hanggat mayroon pa siyang lakas, alam niya na gagamitin pa siya ng ating Panginoon. Tandaan po natin, the truth is that as soon as we stop living, we begin dying. Yan. Anong ibig sabihin po niyan? Kung tayo na po ay nanghihina na, nanglupaypay na sa paglilingkod sa Diyos, then unti-unting mamamatay yung ating spiritual na
buhay. Nawala natin ng gana, nawala natin ng joy, nawala natin enthusiasm sa paglingkod sa Diyos. Caleb ay hindi nawawala hanggang sa nag-edad po siya ng 85 years old. Hindi nawawala sa kanya yung zealousness niya, yung desire niya na maggamit ng Panginoon mightily. Kaya makita natin from the accounts of the life of Caleb, we see a faithful man who trusted God to fulfill His promises when others allowed their fears to override their small faith. Okay? Yet, his zeal to serve the Lord has not waned. Okay? Sa edad na 85, mas lalong nagkaroon siya ng zealousness na maglingkod sa Diyos. Sumunod pa at gawin pa ang inuutos ng Panginoon. Hindi nawawala. Hindi siya nang hihina. Hindi siya nang lupaypay. Dahil alam niya ang Diyos po ang nagmumula ang lakas na meron si Caleb. Tayo po kaya. Kaya makita ho natin, Caleb and Joshua, yung dalawa sa 12 spies na pinadala ni Moses, seen opportunity where others seen opposition. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, magalak tayo. Ang sabi, magalak tayo pag may mamatindi tayong problema. Why? Doon po mapapatunayan natin kung gaano katapat ang ating Panginoon. Magalak pag may mga oposisyon. Kasi this is an opportunity for God to move in our lives. Dahil alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Amen? Our generation needs to learn this kind of steadfastness and faith. Sa panahon natin ngayon, lalong na ang mga young generations, they need to learn this kind of steadfastness. Yung paglilingkod at yung passion po natin, passionate faith po natin sa ating Panginoon. Ito dapat ang ituro natin sa kanila. Dahil ang mga kabataan, kunting pitik lang, umaayaw na. Someone said that lack of passion leaves you with little energy, with no spirit. Kaya dapat po, hindi mawawala ang passion po natin sa puso natin na paglingkuran ang ating Panginoon. Gaya ni Caleb, kahit siya ganito lang, mahirap lang sila, maliliit na tribes lang sila, at magkaroon po sila ng poor reputation, mahina ang kanilang kultura, pero hindi naging hadlang yun. Maging ang history ng kanyang pamilya ay hindi naging hadlang yun na siya'y gamitin mightily ng ating Panginoon. Ganon din po tayo mga kapatid. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin na tayo gamitin mightily ng ating Panginoon. As long as tayo po ay handang magpagamit. Pag handa ka magpagamit, despite sa lahat ng kakulangan natin, tandaan po natin ang Diyos po ang magpupuno sa lahat ng ito. I still believe that through the help and power of God, great things could be accomplished. Mountains could be possessed. Ibig sabihin, mountains could be possessed. Yung mga bundok ng problema ay kaya nating malalampasan. Mako-conquer natin silang lahat. He believed through the power of the Holy Spirit. Power of God na ang mga bagay na kanilang ginagawa, inuutos ng Panginoon, ay kaya nilang mapagtagumpayan. Everything in life is worth accomplishing has
obstacles. But knowing God's will allows obstacle to become opportunities for Him to work through us. In short, mas maganda, mas masarap ang tagumpay kung may labanan. Yun po ang ibig sabihin. Everything in life is worth accomplishing has obstacles. Walang kwenta ang tagumpay kapag wala kang laban. Nakuha mo lang, saglit lang, walang labanan. No. Hindi tagumpay yun. Everything in life, sabi nga doon, everything in life that is worth accomplishing has obstacles. Masarap ang katagumpayan, masarap ang victory. Victory is so sweet when we encounter obstacles, when we encounter oppositions. At yung mga oppositions ay magiging opportunity na yan when we allow God to move in our lives. Dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, meron tayong wide open faith sa ating Panginoon. Ang mga obstacles na yan, ang mga hadrang na yan, mga problema na yan, ay magiging opportunity para sa Diyos na kumilos siya sa ating mga buhay. Amen? Anong kinakaharap po natin ngayon? Marami po tayong kinakaharap. Kanya-kanya po ang problema nating hinaharap. Alam ng Diyos po yan. Kaya makita po natin, Caleb was physically strong, vigorous of old age, and ingenious in dealing with troubles. Most importantly, he followed God with his whole heart. Ito ang sikreto po. Bakit ganun na lang katindi ang pananaw, ang kanyang pananampalataya? Because Caleb followed God with his whole heart. He did not use his gray hair to big up the heavy lifting. Hindi niya ginawang dahilan na, Lord, matanda na ako, ugod-ugod ako, Panginoon, bigay mo na lang yan sa iba. No! Hanggat kaya po niya. Ang sabi no, he did not use his gray hair. Hindi niyang ginawang dahilan na siya matanda na para hindi niya gawin ang mas mabibigat na mga ipinapagawa ng Diyos. Tandaan po natin, a man who remains faithful to God's purpose will be greatly used by God. Amen? A man who remains faithful to God's purposes will be greatly used by God. Kapatid, isa ka pa po dito. At tandaan po natin, God is faithful. Kapag nagpagamit ka, kapag tutuhanan ka nagpagamit with all your heart, whole heart, ang reward po ay nakaakibat po yan. God is not unjust. Hindi niya nakalimutan ang lahat ng ginagawa mo. At anumang desire po natin, ito'y i-reward, ibibigay ng Panginoon sa bawat isa. Na naging faithful sa paggawa, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Caleb followed God fully and remained wholeheartedly loyal to God. Caleb follows God when no one else did, and his uncompromising obedience earned him a lasting reward. Yan ang sinasabi ko po kanina. Sa pagsunod natin sa Lord, there is a lasting reward na nagmumula sa Diyos. He asked for a worthy challenge because he had the wisdom to know that the powerful quest comes powerful reward. Kaya nga nung 85 years old, give me that mountain. Give me that mountain region. Yung mga tao dyan, mga higante niyan, kaya natin paalisin yan. Kasama natin ang Diyos. Ganun siya.
katapang. Ganon siya tiwala sa Panginoon. And everything was history. Napaalis po niya ang mga naninirahan doon. The Bible says that God blessed Caleb because he had a different spirit or a different attitude than the rest of the people. Basahin po natin sa Numbers chapter 14 verse 24. Knock down a giant and you become one yourself. Anong giant sa buhay natin ngayon? Anong mga kinakaharap natin mga giants? You're facing the giants. Kapag na-knock down mo silang lahat, through the Holy Spirit, through the strength, through the power na mula sa Diyos, you become one yourself. Okay? Dito po atin tayo magtatapos. Ang sabi po doon, are we all in? All in po ba tayo sa Panginoon? Or are you all out? Dalawa lang po yan. In or out. Are we all in sa Panginoon? It's up to you. Are we all out? Still, it's up to you. But God wants us to be all in sa ating Panginoon. Amen? Are you totally sold out in your passion and commitment to follow God? Fulfill His promises and faithful to stand for truth. Stand for truth. May God help us to be committed to serve until our last day. Age may require changes in the work of our ministry, but it never supplies a reason to quit serving the Lord. May God give us the spirit of Caleb. There is still so much to be done and more mountains to conquer. Kung na-conquer ni Caleb yung mountain na yan na kung saan napakaraming higante and fortified walls because of God's power. Kung kayang kumilos ng Panginoon during time, ngayon din po at saka hinaharap. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ay hindi po nagbabago. Tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos sa umagang ito. Salamat po, O Lord, sa patuloy niyong pagsama sa amin. Salamat, Lord, sa buhay ni Caleb, Lord, na despite sa kanyang edad, sa kanyang katandaan, nandun pa rin, Lord, ang lakas na ibinigay mo sa kanya. Because of his desire, Lord, na magpagamit siya, Panginoon. Hindi naging hadlang, O God, ang kahirapan. Hindi naging hadlang, Lord, ang kakulangan ng edukasyon. Hindi rin hadlang ang kakulangan ng resources, O God, dahil ikaw, Panginoon, ang magpupuno sa lahat ng ito. As long as, Lord, na magtitiwala po kami sa inyo. Lord, napakarami ng aming mga kinakaharap, Panginoon. There are so many giants, Lord, that we are facing, O God. Kaya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, Lord, ikaw po ang patuloy na manguna. Take full control of everything. Samahan niyo kami. Gabayan niyo kami, Panginoon. Patuloy lagay niyo sa aming mga puso, Lord, ang kagalakan sa aming mga puso na ikaw, Lord, ay aming mapaglingkuran. Lord, kung paano mo, Lord, na binigyan ng lakas, binigyan ng spirit po, Lord, ng joy, ng enthusiastic spirit, spirit of power, Panginoon, si Caleb, nawa, Lord, ang bawat isa sa amin na nagdidesire din po, O Diyos, na magamit mo mightily, Lord, maranasan din po namin ang mga bagay na ito. Bless each and every one of us, O Father God. Even during this time, Lord, ng pandemic, still, Panginoon, hindi pa nawawala ang COVID-19. But still, we believe, O Diyos, ikaw pa rin ang may control sa lahat ng bagay. Nanampalataya po kami, O God, na hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pababayaan, Panginoon, at patuloy, Lord God, anumang giants naming kinakarap, ito'y kaya naming malampasan, dahil ikaw po ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Salamat po! Bless each and every one of us, O Father God. Sa lahat, Lord, na naabot ng live stream na ito, ikaw, O God, ang patuloy na manguna. Take full control of everything, O God.
This is our prayer. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Marami pong salamat sa inyong mga kapatid, sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay at sumusunod sa ating gawain. God bless you more.